Pero ano? Upakan niyo siya! Dapat lang to sa'yo! Babakla-bakla ka kasi! Hindi kabit si mama! Kung ganon, bakit wala kang papa? Ang papa ko! O diba? Wala kang masabi? Bubugin yan! Sige pa! Tumigil na kayo! Kundi! Magtatawag ako ng mga pulis para hulihin kayo! Maswerte ka ngayong araw! Tara na! Bakit mo ko tinulungan? Kilala mo ba ako? Kanina ko pa kayo pinapanood at wala ka naman ginawang masama. Halika na! Tumayo ka na! Sino ka pala? Ako si Ling Shuang. Kapitbahay mo ako. Pero, siya si Ling Shuang. Kahit na hindi niya ako matandaan. President! Huwag ka nang magtanong pa. Gawin mo lang utos ko. Ngayon, makakaalis ka na. Sige po. Mukhang malapit nang magka-girlfriend si CEO. Para sa'yo. Pero ang mahal nito, di ba? Sobrang mahal. Pero, hintayin mo na lang na makuha mo ang share sa mga Su. Ito ay wala lang para sa'yo. Bakit? Hindi mo isukat ang mga yan. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Sige ba? Makinig kayong lahat. May gusto akong sabihin sa lahat ng nandito ngayon. Yi Chen, ikaw na ang magsabi. Ipapaalam namin sa lahat tungkol sa isa ko pang kapatid. Dahil doon, ang share sa kapatid ko ay dapat ihanda din. Teka lang kuya, anong ibig mong sabihin? May binigay si daddy na 10% na shares kay Ling Shuang. Pero ang kondisyon ay dapat magkaanak siya para sa pamilya namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaanak. Ilang taon na kaming kasal pero wala pa rin anak. Kaya nahihiya na din ako. Si Ling Shuang ay hindi dapat mabigyan ng mana. Tama, pagkatapos mamatay ng daddy niyo, ang mahalaga sa kanya ay kayong magkakapatid. Napag-usapan na namin to ni Ye Chen. Ang shares ni Li Shuang ay ililipat namin kay Qin Yang. Pero para sa akin, hindi to patas. Ano namang hindi patas doon? Si Dan Xiao at Ling Shuang ay dapat may 20% sa total share. Kung ang 10% ni Ling Shuang ay mapupunta kay Da Xiao, hindi pwede. Dahil may 10% na siya. Paglilinaw lang, pati din naman si Kuya ay may 10% shares. Ang shares ng mga mag-asawa ay iisa lang. Pero si Ling Shuang ay kukunin ito. Si Ye Chen ay ang general manager. Ang second niyang master ay wala namang ginagawa. Kaya dapat ay bawasan ang shares niya. Tama lang yun, hindi ba? Para sa akin ay tama lang naman yon na ang second young master ay may 5% share. Ano? Magkapatid kami ni Su Chen Yang, hindi ba? Tahimik! Ito ay ang mga board directors. Dapat ay umayos ka at huwag mo akong ipahiya. May punto ang sinasabi nyo. Kung gayon, kukunin ko ang 5% shares ni Ye Fan at ibibigay kay Ye Chen. Tumututol ako. Bakit ganyan? Ma, masyado kang bias kay Kuya. Hoy bata, ang shares ay nahati sa inyong magkakapatid. Tama lang yun. Ano ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Pero siya... Kayong lahat, may sasabihin pa ba kayo? Sangayon ako. Sangayon din ako. Sangayon din kami. Mabuti. Kung ganon, dinideklara ko na hindi ako sumasang-ayon. Asawa ko, hindi pa ako late, diba? Ling Shuang, kiusap, huwag kang magskandalo dito. Wala ka man lang sinabi sa akin na ipamimigay mo ang shares ko. Ibibigay mo sa bago mong kapatid? Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Kawawa naman ang kapatid mo. Tama ka dyan ate ko. Dapat ay fair ang hati ng mga shares. Bakit yung sa akin lang ang babawasan? Ang unfair nito sa akin. Manahimik ka! Anong nangyayari? Posible ba na hindi alam ni Madam ang nangyayari? Ye Chen, magpaliwanag ka. Ling Shuang. Ganito kasi yon. Yung shares na ibibigay sa iyo ni Daddy. Oo na, alam ko. Nakakabingi ang boses mo. Kung ganun, alam mo na pala ang nangyayari. Kaya huwag ka nang manggulo. Pumayag ka nang i-give up ang shares mo. Asawa ko, alam mo namang malaki ang respeto ko sa namayapang chairman. Ano bang pinaglalaban mo? Ma, tama naman ako.
Ang ibig kong sabihin, hindi lang naman si Xinyang ang anak ni Chairman na paghahatian nyo. Dapat ay isipin nyo din ang iba. Anong ibig sabihin mo, ate? Sino siya? Ang isa pang anak ni Daddy. Base sa edad niya, siya ang pangalawang anak ng Chairman. Ako si Zumo. Ikaw? Imposible! May anak pala talaga sa labas si Papa. Tahimik! Ling Shuang, iniisip mo bang maniniwala kami sa taong nagpapanggap na anak ni Papa? Kung ganon, pakiramdam mo ba talaga nagpapanggap ako? Makinig ka. Matinong lalaki si Papa, kaya imposibleng... Matino? Anong tawag mo kay Xinyang? Ma, May ebidensya ba kayong hawak? nandito sa akin ang paternity test namin ng chairman. Pati ang shares ko nandito rin. Nako kuya, totoo nga. Bakit ang identification date ay 10 taon na ang nakalipas? Kung anak ka talaga ni Daddy, bakit ngayon ka lang bumalik? Gusto niyo lang talaga gumawa ng gulo dito. Namuhay ka na ibigay sa iyo ang lahat, hindi ba? Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo kaya ganyan ka. Sira ulo. Tignan itong paternity test mo. Halatang fake. Su Chung San. May attorney bang nangangalang San? Meron, si Attorney San. Siya at ang chairman ay malapit sa isa't isa. Nasa kanya ang nakapreserve na blood sample ni Papa. Kung ayaw niyong maniwala, magpapatest ako sa harap ng lahat. Kahit pa ngayon din. Magpapatest siya? Totoo kaya talaga na anak siya ng Chairman? Tama kayo dyan. Kung ganoon, dapat ay paghatian ulit ang shares. Hindi pwede! Bakit naman hindi? Oo nga, asawa ko. Di ba gusto mong ibigay ang shares ko kay Xinyang? Masaya ka nga, di ba? Tama, Mr. Su. Bakit ka nagagalit ngayon? Sadyang hindi ako naniniwalang anak siya ni Daddy. Saka na ako maniniwala pag nagpa-test siya ulit. Kapag lumabas na totoo ang sinabi niya, saka natin pag-usapan ulit ang hatian ng shares ni Daddy. Tama si Yeche. Sangayon ako sa sinabi ng asawa ko. At dahil gusto ni Shumo magpa-test ulit para mapatunayan na siya ang anak ni Chairman, bakit di rin natin gawin kay Xinyang? Ano namang kinalaman ni Xinyang dito? Asawa ko, naghahanap lang din ako ng hustisya para sa mama mo. Kung magpapatuloy siya ng anak ng ibang babae, parang binigay na din natin yung share sa ibang tao. Ikaw! Asawa ko, ginagawa ko to para sa kapakanan mo. May punto naman si Madam. Tama, hayaan nyo silang dalawa magpa-test para rin makasiguro tayo. O siya, maghintay na lang tayo sa result na lumabas. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Meeting adjourned! Mukhang minaliit kita masyado. Ma, kung anak talaga ni Papa si Zumo, ano nang gagawin natin? Sino bang nanay niya? Pinaligpit ko na sana silang lahat noon. Ma, Hindi pa tayo nakakasiguro na anak siya ng papa mo. paano kung mahanap ni Zumo si Attorney San at matuloy yung test? Kailangan natin aminin sa lahat yun. Kung hindi mo na lang sana pinakialaman ang shares ni ate, hindi sana tayo magkakaproblema ngayon. Ma, bakit naman kayo nagagalit sa third master? Third Master? Tama. Third Master na ako ngayon. Kuya, pangatlo na ako ngayon. Bakit mo naman siya dinala dito? Anak ako ng chairman, kaya nararapat lang na dito na rin ako tumira. Lumabas ka ngayon din! Bakit naman kayo ganyan sa kanya? Hindi nga nagpa-test si Xinyang, hindi ba? Ano namang pinagkaiba nila ni Shumo, di ba? Lin Shuang, nakalimutan mo na ba na si Xinyang ay... Na ano? Planado mo tong lahat, pati ang paglipat niya. Gusto ko lang na maging patas din kayo kay Shumo, asawa ko. May sasabihin ka pa. Kuya, hindi ako nandito para sirain ang pamilya niyo. Anong sabi mo? Hindi ako nandito para sirain ang pamilya niyo. Anong sabi mo? Yechen!
Kung ganon, pwede kang manatili dito. Wangma, paghanda mo siya ng kwarto. Opo, pagod ako. Mauna na ako magpahinga sa inyo. Sa kwarto na malayo sa akin, ayaw ko siyang makita. Dalhan mo na din ako ng tsaa. Opo. Yiche, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dito. Malaki ang bahay. Natatakot ako. Pero kanina lang, mukhang hindi ka naman takot. Siguro dahil kasama kita. Sumo, may kasunduan tayo. Mag-focus ka na lang sa plano natin. Zumo, huwag kang magmadali. Ayan! Tinuruan na kita paano maging kalmado. Wala ka bang natutunan sa tinuro ko sa'yo? Ma! Bakit mo naman hinayaan yung Zumo na yun na tumira sa atin? Ginawa ko yon para mabantayan natin siya kaysa malaman pa ng iba ang problema ng pamilya natin. Sa totoo lang, nagkaka-anxiety na ang anak ko. Hindi pa natin to pwede ipalabas sa publiko sa ngayon. Ang dapat nating unahin ngayon ay paano natin matatanggal si Sumo Anong sa ibig mong pamilya. sabihin? Ipaliwanag mo sa akin ang naiisip mo. Iniisip ko na positive ang result. Ano? Ano? Anak talaga ni Daddy si Zumo? Imposible. Isa lang siyang construction worker. Hindi pwede. Hindi ganong tao si Papa. Imposible. Maswerte pa rin tayo at nalaman natin to agad. Hanggat wala pa akong naisip na paraan, bantayan mo muna si Zumo. Huwag mo siyang papasukin sa kumpanya. Naiintindihan ko. Nga pala, paimbestigahan mo ang Zumo na yan. Pakiramdam ko talaga, hindi lang siya ordinaryong manggagawa. Tama. Madam, nandito na po ang tiya mo. Mabuti, iwan mo na lang dyan. Ma, aalis na din ako. O siya. Yechen, ilang araw mo na rin akong hindi pinapansin. Kamusta ang meeting mo kanina? Ano? Paano yun? May isa ka pa palang kapatid? Ganun nga. Malamang ay kagagawa nito ni Ling Xuang. Bakit hindi mo na lang siya palayasin? Hindi pwede. Hindi ko pa nababawi ang shares niya. Kaya nag-iisip pa ako ng paraan. Pwede ba mag-isip pa din ng paraan? Mahal ko, humalma ka lang. Sa tingin ko, may iba pang paraan. Pwede nating palayasin si Zumo. Pwede mo rin mabawi ang shares ni Ling Xuang. Ano? Pag naging kalaguyo ni Ling Xuang si Zumo, huhulihin natin siya sa akto. Huhulihin natin siya sa akto. Masisira sila at mapapahiya sa lahat. Hindi yan pwede. Bakit naman hindi? Paano na lang ang reputasyon ko? Mahal, maaawa sila sa'yo at papanigan ka nila. Hindi masisira ang reputasyon mo. Tsaka, hindi na nila makukuha ang shares na hindi naman sa kanila. Kaya dapat gawin natin to. Sige. 2 araw mula ngayon ang anniversary ng kumpanya. Magandang oportunidad yon. Swan, buti na lang nandito ka. Siyempre, basta ikaw, gagawin ko lahat. Natutulog na si Chinyang. Baka magising siya. Kung ganun, hinaan mo na lang ang boses mo. Madam, bakit po gising ka pa? Hindi kasi makatulog si Chinyang, kaya sinamahan siya ni Yechen. Pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Ibigay mo to kay Chinyang at Yechen para makatulog sila. Opo, nitong nakaraan ay hindi kami magkakaintindihan ni Yechen. Kapag ayaw niyang uminom, sabihin mo sa kanya na,
Sige po. Ano yung nilagay mo sa inumin nila? Huwag kang maingay. Young Master, si Wang Ma ito. Bakit siya nandito? May pinabibigay si Madam sa'yo. Ling Xuang. Ye Chen, baka sinadya ni Ling Xuang na isturbuhin tayo. Hindi yan. Young Master, Teka lang, bubuksan ko ang pinto. Dito ka lang, huwag kang gumalaw. Bakit ka ba nandito? ang sabi ni Madam, nahihirapang makatulog ang ikaapat na Young Master. Kaya nagpadala siya ng gata sa inyo. May binigay din siya para sa'yo. Ang babaeng to, baka mahalata niyang may ginagawa kami ni Xuan Xuan. Kailangan niyang umalis agad. Ibalik mo yan at sabihin mo kay Ling Xuang na ayoko. Kung ganon, ibibigay ko na lang to sa pangalawang Young Master. Teka lang. Bakit naman ibibigay kay Yefan? Si Master Yefan ay pangatlo po. Kay Master Shumo ko po ibibigay. Zumo? Teka lang. Akin na, kahit ano pa yan. Huwag mong bibigyan ng Zumo na yan. Mahal ko, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Baka tama ako na may relasyon talaga si Sumo at Ling Xuang. Yeche, ano ka ba? Nilagyan ng lason yung inumin ni Chen? Hindi ba pabor pa to sa kanya? Ang walang hiya kong asawa, kahit na isa na siyang basura, maingat pa rin siya. Ngayon na lumipat na si Bai Yuxuan sa pamilyang Su, kung hindi ko sila lalasunin, paano ako makakakuha ng ebidensya laban sa kanila? Ganun ba? Ang mga nakita mo ngayon, kalimutan mo na lang. Ano namang kapalit nun? Young Master, maganda ang mood ko ngayon, kaya ayaw kitang sampalit. Karangalan pa rin. Ang masampal mo. Hindi ko inaasahan na ganito ka pala. Kawalang hiya. Ngumiti ka. Ang ganda. Ang ganda mo. Nagbibiro ka ba? Totoo yung ngiti mo ngayon lang. Papagitiin pa kita ng madalas mula ngayon. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Good night. Ate ko. Mahal ko. Bakit ako nagising dito? Sa kwarto ni Pa Yuxuan. Hindi ako nag-iingat. Pag-ingat ka. Dapat walang makalam nito. Alam ko. Mami, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Naginip ako kagabi. May kapatid na daw ako. Anong sabi mo? Buntis ba talaga ako? Ling Xuang! Anong ginagawa mo? Asawa ko. Bulag ka ba? Kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa? Sa pamamahay ko pa talaga mismo. Hindi ba kayo nahihiya? Asawa ko. Natulog ka sa kwarto ni Yuxuan. May narinig ka ba sa akin? Sino ka para umastang ganyan? Alam mo kuya, huwag kang siloso. Wala naman kaming masamang ginagawa ni ate. Ano? Masters at Madam, nakahanda na po ang pagkain. Mabuti na din to. Mas madali ko silang mahuhuli. Ling Xuang at Zumo, maghintay lang kayo sa akin. Mapapaalis ko din kayo dito.
Ayos na. Wala na siya. Maaga mo kong ginising para lang magpulawari tayo. Inayos ko ang necktie mo, hindi ba? Pabor pa nga yun sa'yo. Tama ka dyan, ang bilis mong matuto. Tanggalin na lang natin. Taga, wag! Ma, pinaimbestigahan ko na siya. Ang Zumo na yan ay isang normal na manggagawa lang. Isang construction worker na mahirap. Pati yung nanay niya ay isang hampas lupa. Paano ako naloko ng daddy mo sa ganitong tipo? Sa bundok siya naninirahan. Yun pala ang pinupuntahan ng daddy mo? Ma, sisiguraduhin ko na ni isang kusing walang makukuha ang Zumo na yan. May balak na ko para mapaalis siya. Mabuti. Humawak ka sa akin para di tayo mapahiya. Oo nga, tama. Di ba? Tama? Kumusta kayo? Ayos lang ako. Mr. Su! Madam, congratulations sa pag-usbong ng kumpanya ng show group. Cheers! Taka, asawa ko. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Salamat, asawa ko. Mr. Su, matagal na rin kayong kasal ni Madam pero sweet pa rin kayo sa isa't isa. Palabiro ka talaga, Mr. Su. Totoo naman, mahirap makahanap ng katulad ni Mr. Su. Isang lalaking may pake sa career niya at pamilya. Dapat ay bantayan mo siya, Madam. Siyempre naman. Kuya, ngayon pa lang ako nakadalo sa ganito. Ang ganda, kapag mas yumaman ang pamilya natin, hindi mas madami ding shares ang mapupunta sa akin. Tama ako, hindi ba? Ganun ba? Ang pamilyang Su namin ay hindi tumatanggap ng katulad mong mas mahirap pa sa isang daga. Sumusobra ka na, asawa ko. Kapatid mo pa rin siya. Kapatid ko ba talaga siya? Hindi pa natin alam. Hanggat wala pa ang paternity result, hindi ko siya kapatid. Mr. Su! Madam, nandito na po ang paternity ni Mr. Zumo. Ito po. Mukhang magkapatid na talaga kayong dalawa. Anniversary ng kumpanya ngayon. Nandito ang lahat. Magandang oportunidad ito para ipakilala si Zumo sa lahat. Hindi ba, asawa ko? O sige, dahil napatunayan na kapatid ko talaga si Zumo. Ako si Su Ye-chen. Tapat sa kanyang mga salita, lalaki sa lalaki. Mamaya, ipapakilala ko siya sa lahat na nandito. Good job, mahal ko. Habang hinahanda ko ang speech ko, bantayan mo muna ang kapatid ko para hindi mapahiya ang pamilya natin. Mamaya na lang. Excuse me, ito po ang best wine namin. Tikman niyo po. Magtawag ka na ng reporter. Okay, mahal ko. Makinig ang lahat. Ngayon ay ang anniversary ng Su Group. Sa mahalagang araw na to, may sasabihin ako sa inyong lahat. 2 good news. Ang ingrande ng party niyo, Mr. Su. Ang sasabihin ko ay tungkol sa asawa ko at sa kapatid ko. Mr. Su, bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Ling Shuang! Ling Shuang! Ang asawa ko ay baka napagod lang. Paano hindi alam ni Mr. Su kung nasaan ang asawa niya? Pasensya sa abala.
Hahanapin ko lang ang asawa ko. Saka ko ibabalita sa lahat ang sasabihin ko. Nandito na ba sila? Teka lang. Titingnan ko muna sila. Sabihan mo sila na maghintay sa ground floor. Maghintay ka sa akin. Ling Shuang? Bakit ganyan ang suot mo? Nasa baba ka naman para aliwin ng mga bisita. Kaya umakyat muna ako para makapagpahinga. Pahinga? May kasama ka sa loob? Nasaan siya? Asawa ko. Bakit ganyan na lang ang tingin mo sa amin? Di ba kapatid mo siya? Kung ganun, si Zumo pala. Nakakadiri ka! Bakit ka tumatawa? Isipin mo, di ba may babaeng kabit ka din naman? Pero asawa mo pa rin ako. Kaya ang ginawa ko ngayon ay wala lang. At ikaw pa rin ang asawa ko. Ling Shuang, tingin mo ba maluloko mo ko? Makinig ka. Sinasabi ko sa'yo. Nasa 18th floor tayo. Maliban na lang kung tumalon si Zumo. Kung hindi, ipapakita ko sa lahat ang ginawa nyo. Tumabi ka dyan! Asawa ko. Makinig ka sa akin, kumalma ka lang. Gusto mo akong kumalma? Kung ganun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pero para to sa kapakanan mo. Kung hindi, kapag kumalat ang tungkol dito, mapapahiya ang pamilyang Su. Kaya bigyan mo ko ng 50 million at magkokunwari akong walang nangyari. Ling Shuang, tingin mo ba matatakot mo ko? Sinasabi ko sa'yo, papaalisin kita sa pamilya namin dahil sa kahihiyan. Tabi! Asawa ko, mahalaga pa ba to sa'yo? O yung anak na kalaguyo ang stepmother niya? Sino kaya ang pagpepistahan ng mga tao? Anong sabi mo? Asawa ko, tingnan mo, buntis na naman si stepmom. Tingin mo, hindi magtataka ang media dito? Matagal nang patay ang chairman. Kaya, sino kaya ang tatay nung batang nasa sinapupunan ng stepmom? Asawa ko, kapag iniisip mong ipapahiya mo, idadamay din kita sa kahihiyan. Payag kaya ang pamilyang Su na dumami pa ang tagapagmana nila? Ang sabi nila may sasabihin daw si Mr. Su. Anong oras na ba? Kanina pa tayo naghihintay dito. Naiinip na ako. Matagal pa ba? Kapag wala pa rin sila, umuwi na lang tayo. Tama! Tama! Teka lang. Maghintay lang muna kayo. Hichin, bakit ang tagal mo? Guys, tara na. Sandali lang. Hindi ko na sila pwedeng paghintayin. Kung hindi, aalis sila. Sumunod kayo sa akin. Oh, Tara na! ang tagapagmana nila? Ayan sila! Oh? Nagtawag ka din pala ng mga reporters? Kung ganon, ang chairman na namayapa na at ang kanyang pinakamamahal na kabet ay nagkaanak. Isa itong himala. Dapat talaga malaman ang lahat ng to. Ling Shuang, makinig ka sa akin. Kapag ginawa mo to, pareho tayong masisira dalawa. Wala akong pake. Siguro ay mapapahiya lang ako. Pero ikaw, babagsak ka kasama ang pamilya mo, asawa ko. Kinabit mo ang kabit ng daddy mo. Tingin mo ba mapapasayo pa ang chairmanship? Sa tingin ko, ay ang isa mong kapatid ang nababagay maging chairman. Ling Shuang! Ling Shuang! Chen! Bakit ka nandito? Di ba sinabihan na kita na hintayin mo ako? Naghihintay na kasi ang mga reporters. Kaya napilitan akong dalhin sila dito. Nandiyan sa loob si Ling Shuang. At ang lalaki niya, di ba? Ano ba ginagawa mo? Magpapaliwanag ako sa iyo mamaya. Kaya bilisan mo at paalisin mo na sila. Ayoko! Teka lang! Hindi ako nandito para makinig sa away yung dalawa. Bakit niyo ba kami pinupunta dito? Pasensya na, nagkamali lang kayo ng nalaman. Sa totoo lang, wala naman talagang nangyari dito. Makakaalis na kayo. Anong sinasabi mo? Pinapunta mo kami dito para sa wala? Pasensya na. Babawi ako sa inyo balang araw. Kung ganon, tara na! Sinayang niyo lang ang oras namin. Dito lang kayo! Dapat ay alamin nyo ang nasa loob ng kwarto na to. Anong sabi niya? Napapaliw ka na ba?
Hindi ka nakikinig sa akin. Dapat malaman natin ang totoo, di ba? Tama! Buksan mo ang pinto! Alam kong nandyan ka sa loob! Tumigil ka na! Makinig kayo! Nandito lang siya sa loob. Sigurado akong importante itong malaman nyo ngayon. Malaking balita to, panigurado. Malaking balita? Totoo ba yan? Hindi namin malalaman kapag hindi namin tingnan. Buksan nyo na para malaman na namin kung ano yan. Kanina pa kami naghihintay dito. Tama! Kundi, sirain na lang ang pinto. Wag! Tama! Wala namang mawawala kung wala lang to. Pero kung totoo man, malaking scope to para sa amin. Sabing wag! Kung ganun, magkano ba ang gusto nyo? Babayaran ko kayo. Bakit nakabado, Mr. Su? Malamang ay may tinatago ka sa loob. Buksan nyo na lang yung pinto. Bilisan nyo! Dito kayo! Kumuha kayo ng litrato. Ayan! Isa pa! Ling Xuan, anong ginagawa mo? Paano naman si Yiche? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May lalaki kang kasama dito. Kapal ng mukha mo magkunwaring insente? Pagod ako, kaya pumunta ako dito para makapagpahinga. May itatanong ka pa ba? Ikaw, tita. Bakit ka nagdala ng media dito sa kwarto ko? Ano bang gusto mong mangyari? Lumabas na kayo. Nagkukunwari ka pang matapang kahit nabistado ka na? Ipapakita ko sa lahat ang totoo mong kulay, broha ka. Wala naman palang tao. Bakit wala siya dito? Asa na siya? Tita, baka naghahalucinate ka lang. Mag-isa lang naman ako dito. Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong nandito ang lalaki mo. Sino naman yun? Si Yechen. Siya lang naman ang mahal ko. Baka napagkamalan mong ibang lalaki si Yechen. Manahimik ka! Bakit ba wala siya dito? May kasama kang lalaki. Sabihin mo, saan mo siya tinatago? Asawa ko. Nababaliw na ata si tita. Tama na. Naparami ang inom niya kanina kaya ko siya pinapunta dito para mapahinga. Pwede bang tigilan mo na ang pag-e-eskandalo? Nakakahiya na. At paalisin mo na ang mga tao to dito. Yechen, anong ginagawa mo? Nagkamali ka lang pala at pinapunta mo pa kami dito? Pero, di ba? Tumahimik ka na. Kapag hindi ka pa rin tumigil, baka palayasin kita. Pero isipin nyo, bakit ganun si Mr. Su kanina kung talagang wala silang tinatago dito sa loob? Dahil nagpapahinga ang misis ko, kaya ayaw kong may umustorbo sa kanya. Ganon pa lang nangyari, hindi lang nagkakaintindihan. Pasensya na. Tara na, umalis na lang tayo. Yechen, hindi ba napag-usapan na natin to? Bakit mo kinakapihan ng babaeng to? Niloloko ka niya, hindi ba? Bakit mo ako sinampal? Asawa ko. Sabi sa'yo, hindi ako nagsisinungaling. Paano meron ka nito? Eh di buntis ka talaga. Hindi. Sabihin mo ang totoo. Hindi ko din naman to inasahan. Pero kahit nabuntis ako, kailangan mo ba talaga akong sigawan? Kilala ka nila bilang kabit ng daddy ko, alam mo ba yun? Ikaw? Kasalanan mo tong lahat. Ako? Kasalanan ko bang buntis ka? Ikaw? Asawa ko. Pwede mong samahan muna dito si tita at pag-usapan ang problema niyo. Tingin ko ay naghihintay na sila sa baba para ipakilala mo si Sumo. Anong gusto mo? Pinaghintay mo sila, di ba? Pwede ding ako na lang ang magsabi. Pwede ding
Si Sumo na lang ang mag-announce na may bago kayo, kapatid. Parang Pwede yun, di ba? Yechen, alam kong nagkamali ako, pero mag-isa lang akong pumunta sa clinic. Hindi ko talaga alam kung paano nalaman ni Ling Xuang. Ipa-abort mo. Anong sabi mo? Hindi mo ba ako narinig? Pero anak mo to. Wala akong paki sa batang yan. Kapag pinatagal mo pa, mas lalo tayong mahihirapan. Paano mo nasasabi yan? Hindi ko gagawin. Ayoko! Ayoko! Kung ayaw mo, maghahanap ako ng tao para magtanggal sa'yo. Para sa'yo din naman to. Bayo Xuan, ngayon, mararamdaman mo na kung anong pakiramdam ng nawala ng anak. Shu Yichen, wala akong ititira sa'yo. Bakit kaya di pa siya bumabalik? May nangyari kaya sa kanya? Kumusta? Naging okay naman ang plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka ay nalaso na talaga tayong dalawa nun. Sayang naman ang pagkakataon. Yun nga ang point doon, kaya ako iniwasan. Kung ganon, nakikipag-usap talaga ako sa isang manhid. Bakit? Wala. Sigurado akong ipapaalam na ni Yechen sa lahat ang tungkol sa'yo. Ling Xuang, ang galing mo talaga. Bakit pa ganyan ka umasta? Gusto mo bang masaktan? Ang ganda mo pa rin kahit mamusungit ka. Nasa likod mo si Yechen. Ayaw mo ba siyang magalit lalo? Wag mo nang uulitin. Kuya, nandito ka pala. Kuya, kapag trinato mo ng ganyan si ate, hindi nakakalalaki. Ano bang pakialam mo sa amin ng asawa ko? Asawa ko. Nagmamalasakit lang naman ang kapatid mo, asawa ko. Huwag kang pasasobra. Kuya! Uy, nandito pala kayo. Ano namang ginagawa niyong lahat dito? Kuya, hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa baba? Ano pag ginagawa mo dito? Naghihintay na sila sa'yo. Huwag kang mag-alala, bababa na din kami. Tutupad ka naman sa pangako mo, di ba?